Mahilig ka ba sa kwek-kwek o gusto mo nang pasukin ang quail egg production o quail farming? Ngayong episode, dumayo naman tayo sa Pandi, Bulacan para makilala si Denrick Alcaraz o mas nakilalang Dr. Quail. Alamin natin kung papaano nga ba mag-umpisa at kung kumikita nga ba ang pag-aalaga ng pugo. In terms of quail egg production, meron tayong dalawang klaseng business. Una, yung breeding. So yung breeding, ang pinoproduce niya is breeder egg. May halo siyang lalaki, 4 na female, 1 male, para maging fertile yung itlog. So normally, tumatagal lang ang shelf life nan, mga 3 to 5 days, dapat malagay niya yan sa incubator. However, yung isang business is yung table egg production. All female yung pinapaitlog doon, hindi mo kailangan na lalaki. So since table egg nga siya, wala siyang similya. So puro babae lang pinapaitlog niya, iitlog siya kahit babae lang yung pugo niya. With the help of quail layer crumble or quail layer mass. Pag-usapan natin ang pag-aalaga ng pugo at paano ba ang setup, magkano ba ang kitaan, kumikita nga ba? Kasi marami po nagdi-discourage sa social media. Sabi, huwag ka na magpugo. Ano sabi niyo, sir? Masisira ang buhay mo. Pagka pupunta ka sa mga Facebook page ngayon, Facebook group ng quail, marami dyan mga nagmamasim, tawag namin doon. Ang sasabihin nila, huwag ka na magpugo kasi masisira ang buhay mo. Depende sa nag-aalaga ng pugo. Kasi mostly, ang key talaga para umasenso ka sa pagpupugo is gandaan mo ang marketing mo. Gaano karami ang pwede mong isupply sa kanila? Kung sosolohin nila yan? Actually, ngayon, naglalabas kami ng 10 to 11,000 every 3 days. Every 3 days? Nako, medyo mabibisto ka. Magkano ang RTL ngayon? 31. Pero mabibisi yung pinagbentahan, pero yung gastos doon yung mas malaki. Sabihin na natin sapat para makapagpabuhay ng pamilya at makatulong sa ibang tao. Pero nakabili kang kotse? Oo, kasi siyempre kailangan natin yun para gumana ang buhay mo. Ayan. So, yun na po ang sagot. 20 days old to, mga 5 days na to for delivery. Ayan. Oh. So, may available na. Ilang days na lang? 5 days na lang? Pwede na. So, ilang peraso? Sir, fully book. Fully book na. So, kailangan talaga ngayon, 1 to 2 months ang booking natin. Yan. So, ganun po ka-importante ang hatchery. So, very lucrative na po natin masasabi kasi kailangan mag-booking. Wag po kayong maniwala doon pag nagpa-book kayo, meron kagad kayong makukuha, walang ganun, walang instant. Maghihintay ka. Hindi po pwedeng drive-thru. Pagka meron sinabing meron sila kagad available, kabahan na kayo. Yan, yung kaliwaan. Gusto ko ngayon, bukas meron na. Yan. So, ilang months ba bago maka-order? Ngayon 2 months ang inihintay. Oh, wow. Grabe. Ganun kaganda ang demand. Sa patuloy ng pagdami ng scam sa social media, ultimo pagbebenta ng itlog ng pugo at RTL ay talamak na rin ang pag-i-scam. Maraming nagpapanggap na sellers at matapos mong mag-down payment ay ibablock ka na lang. Kaya naman isang misyon na rin ng Agri sa Agri na maipakilala ang ating mga viewers, followers and subscribers sa mga credible suppliers. Alam nyo naman ang Facebook malaking tulong sana pero at the same time malaking problema rin. Ang dami dyan naluloko na mga OFW, mga retiree na may pera may kapital. So basta nakakita ng supplier, bibili, nangyayari, magda-down payment o kaya magpo-full payment, eventually wala namang makukuha. O kaya naman may makukuha, pero siyempre hindi quality. Kung ano lang yung available, basta na lang yun ang ibebenta nila. Hindi katulad yung pupunta ka mismo sa farm, sa legit na breeder, may pinapangalaga ang pangalan yan. Meron niyang dokumento na pinapangalagaan. Meron niyang kailangang reputasyon na pinapangalagaan. Kung sakali, kukuha kayo ng quail, ng stocks nyo, ang importante, masigurado nyo na yung kukuhanan nyo ay may sariling breeder farm, meron siyang hatchery. Para at least naman, alam mo kung ano history nung kukunin mong day old or pullets. Don't forget to like and subscribe. Welcome back po sa Agri sa Agri. Ngayong episode naman, matututunan natin o magkakaroon kayo ng overview kung paano ba mag-alaga ng mga pugo. Yan. So ngayon naman, nandito tayo sa Pandi, Bulacan. Of course, kasama natin ang kinilala ninyong Dr. Quail. Sa mga nasa pugo community, kilalang-kilala na ang Dr. Quail natin. Hindi naman. Yeah, si Sir Denrick. Yeah. Yan. So, ngayong episode po, pakinggan nyo ang kanyang pagbabahagi para magbigay sa inyo ng insight or overview kung ano ba ang pwede nyong pasukin sa pag-aalaga ng pugo. Maaaring RTL, yung ready to lay na, or kung gusto nyo na lang din maging hatchery. Yan. So sir, ang main business nyo po ba ay sa
RTL or hatchery? Hatchery po, nagbebenta ng day old tsaka ng pullets. Sa lahat ng mga viewers natin na gusto magsimula, kami po ay nagha-hunting ng mga credible supplier para matalo natin yung mga scammer. Pagkatapos mo mag-down payment, yung hindi ka iba-block. Yeah, exactly. Kasi talagang akala ko dati sa mga pyramiding lang yung may scam, pati pala sa agriculture meron na rin. Yan. So yan po ang lagi natin na parang naging advocacy na-discover natin along the way sa pag-feature natin ng mga farms, pagbablog at maraming inquiries at marami ring umiiyak na tumatawag sa akin na sila ay na-scam. Kaya naman ngayon, parang naging parte na ng ating buhay influencer magpakilala sa inyo ng mga future suppliers nyo kung ano-ano mang industry ng agrikultura ang gusto nyong pasukin. Ako si Denrick Alcaraz, pero mas kilala nila ako as Dr. Quail Farm. Nandito tayo ngayon sa Pandi, Bulacan, sa Kakarong Matanda. Nag-start akong mag-business. Una namin na-develop kasi market eh. Yun nga, kinukwento ko kay Sir Jay, nung una, market yung na-develop namin. So, nag-trading muna kami ng itlog. Kumibili kami ng quail egg mula sa mga farm, sa Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija. Tinitrading namin papunta ng south, dyan mahal ang itlog eh. Nag-i-start kami sa Laguna, sa Pabinyan, San Pablo, tapos as far as Lucena. And then unti-unti na-develop namin yung market. Nung na-develop namin yung market, nakita namin yung potential ng negosyo. Sabi namin, magtayo kami ng sarili naming farm. That was 2001. In terms of quail egg production, meron tayong dalawang klaseng business. Una, yung breeding. So yung breeding, ang pinoproduce niya is breeder egg. May halo siyang lalaki, 4 na female, 1 male, para maging fertile yung itlog. So normally, tumatagal lang ang shelf life nan, mga 3 to 5 days, dapat malagay niya yan sa incubator. However, yung isang business is yung table egg production. All female yung pinapaitlog doon, hindi mo kailangan na lalaki. So since table egg nga siya, wala siyang similya. So puro babae lang pinapaitlog niya, iitlog siya kahit babae lang yung pugo niya. With the help of quail layer crumble or quail layer mass. Magkano ba ang panimula or ilang day olds ba ang panimula? Maganda dun sa mga gusto palang magsimula. Actually sir, sa amin pagka-starter, ang ginagawa, ang mas advisable yung ready to lay ang kunin eh. Ready to lay na. Yung dumalaga na. Pag day old ba, ano bang risk nila? Pag day old kasi ibubrood mo pa. So medyo mataas ang mortality rate niya. I see. Tapos kailangan mo pa mag-provide ng brooder. However, kung RTL lang kukunin mo, kailangan pwede nang diretso na sa laying cage. Tapos pag 1,000 yung papaitlogin mo, which is a good start, yun na yung bibilin mo. Okay. However, kung day old, at least dapat 1,200 to 1,200, 1,500 yung bibilin mo kasi may mortality talaga. Ayan, pero medyo high level na yung inyong skills sa pag-aalaga ng quail. Pagka nag-day old ka, kailangan medyo may experience na. Exactly. Tapos, kailangan ikaw mismo, kung sino yung kapital, gano'n naman normally, pag sa business. Huwag nyo munang iutos, pag-aralan nyo muna, saka nyo na lang iutos pag kaya nyo na ituro yung tamang pamamaraan. Eksakto. Sa mga nag-i-start po, so kung day old ang kukunin nyo, ang papakain nyo muna is chick booster. And then eventually, pag 15 days old na, magta-transfer na tayo sa starter. Pagka nag-start na po mangitlog, from starter, gradual shifting na sa layer crumble. So meaning, habang dumadami yung itlog niya, kasi mangingitlog siya kahit starter eh. So meaning, pag habang dumadami yung itlog niya, dumadami yung layer. Hindi po pwede pong diretso layer na, kasi ang nangyayari, nabibigla. So ang mas maganda, gradual shifting tayo from starter to layer crumble or layer mass. Sa ngayon, marami na namang available feed sa market, pero kami, ang ginagamit namin, yung sari manok. Since ito na yung malaking tulong sa amin, 4 years na ito yung ginagamit namin, na consistent naman at nagiging maganda yung production na at malaking tulong sa industriya. Sa pag-aalaga ng RTL, importante, unang-una, reliable yung source na makuhanan mo. Importante, maganda yung quality. Healthy, malinaw yung mga mata nila, tapos yung balahibo nila, importante, hindi nakatayo, hindi yung atingas. Tapos eventually, importante yung feeds na ipapakain mo sa kanila is yung maganda talagang quality. Pagkatapos, ang ayaw ng pugo is yung inconsistency. Change climate, change temperature, minsan nagpapalit lang ng nag-aalaga, nagkakaproblema. So, nangingilala. So, importante, sa RTL o sa red layer na pugo, ang importante dyan ay laging kung ano yung ginagawa mo araw-araw, yun ang yun. Si Rizar Bacos, Palayaw na tuti. Ilang years ang tandem yung dalawa?
11 years na kami ng dalawang kasama. Magsasama na kayo, mag-isama na kayo. Oo. Yung mga nagdi-deliver po, siya na lang nagdi-deliver. So, pag delivery, may free seminar sa kanya. So, lahat ng technical, lahat ng gusto nyo malaman, sa kanya nyo pwedeng tanungin kung paano pag-aalaga, lahat ng kailangang adjustment do sa inyong layer, siya yung pwedeng makatulong sa inyo. Ano yung dapat iwasan na dapat talagang strict ka? Makalimutan maglagay ng pagkain, tubig, saka yung hindi mo ma-instruction tuwing gabi. Saka, Sa gabi, nagkumpulan yan. importante malinis. Malinis. Ito ang isa sa pinagmamalaki ko talaga. Ito, pwede ka matulog sa puguan sa sobrang linis. Pwede ka matulog dito. Ngayon, wala kang maamoy, wala kang maano. Yun ang importante kasi lahat naman na livestock, importante dyan, malinis. Ayaw nila na madumi. Halimbawa, nagpapakain ka ng 6 a.m., everyday 6 a.m. 6 a.m. at saka 4 p.m. Nagpapainom ka ng ganitong oras, nag-harvest ka ng ganitong oras, everyday, ganun ang ganun. Hindi po pwedeng paiba-iba. Ang nangyayari kasi pagka paiba-iba yung oras mo ng pagkain, nababaguhan yung pugo, nagdi-decrease yung production. So ang optimum kasi na kailangan natin makuha is 80 to 85% daily egg production. Kaya lang ang tendency pagka yun nga pabago-bago, minsan mababa ng 80, 75, which is loss sa'yo kasi siyempre yun din naman yung expenses mo, yun din naman yung feeds mo, ang pinapakain mo is the same, pero yung output mo is mababa. Sa pag-aalaga ng pugo, alam nyo, kagaya ng isang Batanggenyo na interview na kausap ko, ang sabi nila, ang pagkaundo sa tubig ay tubig din. So meaning, kailangan talaga malaki ang kapital mo, kailangan damihan mo ang alaga. Pwede ka mag-start sa 1,000 to 2,000 heads, pero mas maganda sana at least mag-target ka ng 10 to 20,000 para ma-realize mo talaga yung income. Mag-start ka muna as stable egg production, and then eventually, pag may market ka na ng day-old chicks saka ng pullet, tsaka ka mag-start ng gradual sa breeding para makapagbenta ka na ng... Parehas naman silang profitable, pero syempre, kailangan nagdidepende yan sa volume. Kung marami kang alagang table egg, kung marami kang alagang breeder, mas marami ang kita mo. Pero kung mas marami kang alagang table egg, mas kukunti yung breeder mo, mas maliit yung kita mo. So, ganun. Ang nagiging income is depende sa dami ng alaga. Nandito tayo sa aming quail farm sa Pandi, Bulacan. Maliit lang, mga 1,000 square meter yan. Since hindi mo naman kailangan ng napakalaking space. Meron kami ditong yung breeder area namin. Tapos yung dalawang building naman is yung palakihan. Yung brooding area namin. Yung brooding area namin, doon po namin pinapalaki yung day-old namin for 25 days old. And then eventually, pagka malaki na sila, 25, ta-transfer na namin sa laying cage namin. O kaya naman ibebenta sa mga interesadong kumuha ng ready-to-lay pullets. Tapos yung breeder area naman namin, doon yung paitlugan namin para sa mga breeder egg na dinadala namin sa hatchery sa aming incubator. Yung hatchery namin, yung breeder setup namin, nakakapag-produce kami every 3 days ng 10 to 11,000, it's either ibenta namin or bumili sa amin na day-old yon or palaki namin para ibentang pullets o kaya naman pag yung ready to lay o kaya naman pag hindi, papaitlogin namin. Since ang laki ng demand namin sa ready to lay quails at saka day-old, nagko-concentrate kami sa breeding. So ang binibenta namin ngayon is day-old at saka yung pullets, yung ready to lay. Pero since doon naman kami nag-start sa table egg production, lahat ng kumukuha sa amin ng day-old at saka ng pullets, gina-guide namin kung paano ang mga technical o kung paano pag-aalaga, o including the marketing, tinuturo namin. Pag within Luzon, 950 yung day-old, tapos yung RTL 31. Pagka Baya Visayas Mindanao, ang pwede lang dyan is day-old, 15 pesos, 14 to 15 pesos. Landed price, pipick upin mo na lang sa airport. Yung mga customer namin within Luzon, normally pinapipick up namin, pero pag wala silang kapasidad na mag-pick up, pwede namin i-deliver. Depende sa deal. Ngayon, yung price namin, plus shipping yung kung magkano man yung gaano kalayo yung magiging gastos namin sa shipping. Yun lang nagiging difference lang. Ang nakikita kong challenges sa amin pagdating sa mga sakit, common na yung coryza yung malalang sipon. Madali naman ma-detect yun. Ang symptoms nun is namamaga yung ulo, yung sa may parting mata.
o kaya medyo basa-basa yung beak nila at saka yung eyes nila. Pag tumuka sila, dumidikit yung feeds. So madali naman yun, may antibiotic naman, may nabibili ng mga antibiotic, may mga recommendations dyan. Tapos yung isa, yung bird flu. Yung bird flu naman, ang solution doon is biosecurity talaga. Meron tayong mga biosecurity protocols na sinusunod. Kagaya dito sa farm, meron kaming foot bath, meron kaming tire dip, tapos meron kaming mga biosecurity, may log-in, log-out kami ng mga client namin. Tapos, yun nga, yung lahat ng nasa labas na storage ng itlog, lahat ng mga, dito lang meron kaming area na tinatawag naming white zone. Pag sinabing white zone, dito lang yan sa may office, sa may malapit lang sa gate. So, ang gray zone namin is yung mismong farm namin. So, hindi nakakapasok doon yung mga galing sa labas. So yung mga itlog, papalabas lang, meron talang nanggagaling na lalagyan talaga. Tapos sinasali na lang namin sa for marketing na lalagyan yung itlog. And then yung feeds, meron din kaming storage ng feeds na medyo malayo sa mismong puguan namin. Actually sir, yung coryza is not really an outbreak. Ang coryza is common colds, common respiratory disease. Ang cause lang nito is sudden change ng temperature, at saka yung high volume ng ammonia sa mismong puguan. Ang nire-recommend namin, everyday linilinis yung ipot, at saka yung mga tabing niyan, normally dapat niyan nakataas lang lagi. So ibig sabihin hindi sa kulob. Ang common mistake kasi sa mga poultry, lalo na yung mga nag-start pa lang, akala nila kailangan mo i-enclose. Pero ideally, mga naka-free range lang yan mga quail. Nakatira lang yan sa bundok, nakatira yan sa puno. Ang cover lang yan is mga leaves. So normally talagang nasa free range siya. So kahit naka-open lang yan, pasok ang hangin, walang problema, mas maganda. Unlike yung nakasaradong-sarado siya, ang tendency, nakukulob yung ammonia, nagiging cause pa ng pagkakasakit nila. Sa lahat na nag-aalaga ng baguan sa lang, kailangan matuto silang mag-alaga ng pugo. Sa gabi, huwag nilang pabayaan sa madaling araw, karamihan doon ang maraming mamatay. Ito ba ang nyo, meron ba rin predator na nakakapasok dito? Ano yung mga nakakapasok na nakakapinsala sa kanila? Karamihan daga. Yun ang kami dito. Gulo sa kanila. Anong ginagawa ng daga? Kinakain minsan, pumapasok sa loob ng kulungan. Pag hindi mo masara, mapasok lang yung daga. Ako po graduate ng agriculture. Isa po akong frustrated vet med. Pag sinabi frustrated vet med kasi nung third year ko, nag-take ako ng anatomy 1 sa veterinary medicine. At hindi ako sinuwerte, bumagsak ako, kaya tinuloy ko na lang yung agriculture course ko. And then eventually, mayroong negosyo ang nanay ko dati, ang mga parents ko na quail farm din, pero hindi naman nila natuloy at hindi rin naging successful. Naisipan ko na yun ang gawin kong business. And then meron akong isang business partner na classmate ko rin sa agriculture, na si Romel Decal. Ngayon may sarili na siyang farm sa Sariaya, Quezon. Nag-trading kami, bumibili kami ng itlog sa north, papunta ng south kasi doon mahal ang itlog. And then eventually, nung tumagal-tagal, nakabili na kami ng sarili namin lupa dito sa Bulacan. Since taga Bulacan naman ako, ito, nabili namin to sa Pandi. And then nagtayo ako ng sarili ko ng farm. Nag-start kami as stable egg production. So, anong nangyayari, bumibili lang kami ng day-old chicks. Tapos, pinapalaki namin yung day-old chicks. Tapos, binebenta namin ng paitlogin layer for table egg production. Doon kami nag-start. Nung nagte-trading kami ng itlog, kasi kami kasal system ang tawag namin eh. Pag sinabing kasal system, through thick and thin. Ibig sabihin, dapat pag trader ka or dealer ka, matumal ang itlog, mabili ang itlog, kukunin mo at the right price. So yun ang key. Kailangan kahit tumal, kukunin mo. Kasi pag bumilis naman ng itlog, normally yung farm, pag mabilis ang itlog, lahat bibigay sa'yo. Pag matumal, basta importante, pag matumal, kunin mo lahat ng itlog. So yun ang key. And then eventually, dumating yung time na nakilala na kami. Tapos ang dami namin customer nagtatanong, saan ba kayo kumukuha ng sisiu o dumalagang pugo? So, inirefer lang namin siya doon sa supplier namin. So, nangyari, necessity is the key to invention. So, nangyari,
since meron ng market, sabi namin bakit hindi na lang kami magpaitlog ng pugo ng sarili namin. So ang ginawa namin, nagtayo na rin kami ng sarili naming farm. Kasi ang nangyayari, sabi nga nila mas mahirap kausap yung tao compare sa pugo. Meaning kasi ang nangyayari, pagka tumalang itlog, kinukuha namin lahat ng production nila, ang dami naming itlog. Napupuno yung isang L300 FB na 1,000 quail egg ang capacity nun. 1,000 boxes na 100 ang laman. So 100,000 na quail egg. Problema, pagka mabilis lang itlog, yung mga farm, dinadala nila sa direct selling, dinadala sa palengke. So ang tendency ang nangyayari, kung 100,000 na nakukuha namin pag mabili ang itlog, pag matumal, 20 o 30,000 na, lugi kami sa biyahe. So doon kami nahirapan. So ang ginawa namin, mas minabuti namin magtayo na kami ng sarili naming farm. Kasi ngayon nga, ang pugo, basta sinabi mo umitlog, pinakain mo yung itlog. Pag sa farm mo kinukuha, pag ayaw ibigay sa'yo ng farm, wala kang magagawa. So nagtayo kami ng sarili naming farm, sariling production. Yun na rin yung binibenta namin, yun na rin tinitrading namin. Ngayon, nandito tayo sa hatchery namin. So, ito yung aming tinatawag na setter. Bali, 4-door ito. So, kinokollect namin every 3 days. Nilalagay namin dito. Kung papansin niyo, meron niyang water pan. So, yung water pan, yun yung nagme-maintain ng humidity niya. And then, ang importante lang naman dyan, yung temperature tsaka yung humidity. Tapos, syempre, dapat naka-label. And then, yung turner niya, supposed to be automatic to. Of every 45 minutes, tina-turn lang na ganyan. Yan. So, yun. Ito, 700 eggs per tray ang tawag namin. 42 trays ito, isang tayo. I mean, 21, 42. So, 21 bawat isang tayo. 700 eggs. Okay? So, from here, 14 days siya. 14 days namin nilalagay dito. Tawag namin dito refrigerator type eh. So, yan yung refrigerator type. Standard yung size na yan. DIY to actually. Wala kang mabibili dito. Pinagawa lang lahat namin ito by sa amin design. So, sariling design ito para at least dalawa yung control panel niya para may backup. Ito yung degrees Celsius, ito yung Fahrenheit. So, dapat 99.9 or 100 yung may-maintain. So, kanina, since binuksan natin, makikita nyo, bumaba siya ng konti. Pero dapat ma-maintain yung 100. So, ito, yung setter, 14 days dyan, and then ta-transfer natin dito sa hatcher. Yung hatcher, dito na siya na-hatch. So, iba naman ng setup nito, since dito lumalabas yung sisiw. Yan. May screen na siya. So, mga 2 to 3 days, 17 days old, na-hatch na siya. Makikita mo, punong-puno na ng sisiw yan. Same setup, may fan sa likod, tapos merong water pan. Ganon din ang temperature, 100 din. Ang kailangan mo i-maintain una is yung temperature, 100 degrees Celsius. Humidity niya, I think it's 70. Kailangan i-maintain. So yun lang naman. Tapos, yun, kailangan, critical dito, brownout. Kailangan meron ka sariling generator. Which is we have. Actually, dito kasi, mapalad kami. Napakadalang ng brownout dito. Tsaka, hindi umaabot ng 3 hours. Pero this can maintain up to 6 hours na walang kuryente. Okay pa naman siya. Huwag lang lalagpas doon. Plyboard ito. Double wall siya. Tapos meron pa siyang gitna na foam. May styrofoam. May styrofoam siya sa gitna. Sa gitna. Yeah. Kailangan may Para ma-maintain yung temperature. Kung papansinin nyo, lahat nakasecure yan, nakasarado. At pala, pakita ko sa inyo yung likod para at least makita nyo. Andito yung fan. So yun yung nagme-maintain ng fan. DIY din siya. Pagka pupunta ka sa mga Facebook page ngayon, Facebook group ng Quail, marami dyan mga nagmamasim, tawag namin doon. Ang sasabihin nila, huwag ka na magpugo kasi masisira ang buhay mo. Actually, totoo naman. Kaya lang, ang problema, depende sa nag-aalaga ng pugo. Kasi, mostly, ang key talaga para umasenso ka sa pagpupugo is gandaan mo ang marketing mo. Kami, we see to it na yung racer namin is direct sa nagbebenta sa true direct selling. Ang nangyayari, although wala naman ako against sa dealer, malaking tulong yan pag marami ka ng production. Pero kung nag-i-start ka pa lang at kukunti pa ang production mo,
mas maganda mag-direct selling ka muna. Meaning, direct selling, ikaw na muna magtiyaga magbenta. Yan ang common mistake, Sir Jay. Sa lahat ko na agricultural product, nagsimula sa bigas, sa palay, ang gagaling magsaka ka ng tao. Mula sa binhi, sa punla, sa pagpapataba, pagpapalaki, hanggang sa bilad, hanggang sa ano. Tapos pagdating, kukunin lang ng dealer. Kukunin lang ng middleman. Magkano na kukunin kung magkano presyo. However, kung ikaw mismo yung magbebenta ng produce mo, gagawin mo siyang bigas, bebenta mo, ganun din, same true with sa quail. Kailangan mong galingan sa pagbebenta, mula sa pagpapasisiw hanggang sa pagbebenta. From end to end, kailangan ganun. So, yun yung nagiging key. Ayan, so punta po kayo sa description. Marami po tayong i-share sa inyo. Abangan nyo po sa 2025, magkakaroon na rin tayo. I-announce ko na ng training at meron na tayong naging kaibigan na mentor at siya na rin po ang magiging supplier. So, saka pa pupunta. Nandiyan na ang mentor mo na pwede mong tawagan, wag lang 2:00 na madaling araw. Medyo paagahin mo na. Siguro mga 6:30 habang nagkakape ka, baka gising na siya. At siya na rin ang magsusupply. Sa mundo ng social media, napakarami pong nai-scam. Ngayon naman, dito sa Agri, we will make sure na ang talagang magiging kaibigan mo at pwede mo pang kuning ninong ng iyong anak para hindi ka maging scam. Kinabahan ako dun. Yeah, so kunin nyo na lang siya ninong or ninong ng kasal. Pwede na ba? Hindi pa level na gano'n. First of all, gusto ko mag-thank you kay Sir Jay dahil sa pag-feature sa amin dito sa Agri. Actually, nung tinawagan niya ako, medyo hesitant ako kasi mahihain talaga ako. Ayoko naman talagang mag-feature sa mga ganitong klaseng vlog. Pero nakita ko yung mga video niya, nakita ko yung passion niya, tsaka nakita ko yung advocacy niya. Ando doon kasi yung puso niya, sabi nga niya, sharing. So, doon ko nakita na ito yung malaking tulong sa mga OFW, sa mga retirees, sa mga fresh graduate, at saka sa mga mga aspiring entrepreneurs. Kasi sa ngayon, ang problema ngayon, ang daming may pera dyan, ang daming gusto magnegosyo kung ano-ano napapasok ang negosyo. Andiyan na yung mga franchising, mga kung ano-ano, at karamihan na-scam pa. However, sa Agri, manood ka, matututo ka, at marami kang makikita na opportunity. Makikilala mo mismo yung legit na supplier kasi hindi naman sa pagmamayabang, yung sa Agri kasi, bago niya kunin yung resource person, talagang sinasala. Kasi sabi ko nga sa kanya, parang hindi ako deserving na ma-feature dito. Pero yun nga, feature niya ako. Siguro nakita niya yung profile namin. Pero pinanood ko yung mga video niya, tuwang-tuwa ako kasi nakita ko na talagang nagbe-benefit yung mga followers, yung mga viewers niya dahil nakikita nila kung saan sila pwedeng kumuha. So siya na nga yung parang nagiging yellow page nung YouTube pagdating sa agriculture dito sa Philippines. We are trying to encourage na magkaroon ng such relationship with your supplier is to become friends with your supplier, visit their farm, mag-farm visit kayo, umattend kayo ng training, and then surely hindi po masasayang ang inyong panahon at syempre ang inyong puhunan. Tama ba, sir? Tama, sir. Agree ka ba sa Agri? Agree. Approve. Sa Agri. Don't forget to like and subscribe.